Okay ba yon, brother? Mga brother, tagapagpakinig sa ating pagpatuloy. Kailangan natin dito mapagpalang daigdig. Ano ba yung mapagpalang daigdig? Sabi dito, bago tayo isinilang, milyon-milyong taon. Kasi inuna muna ng Panginoong Diyos ang paglikha ng langit at lupa at lahat ng naroon. Genesis 1:1. Bago ginawa ang tao ayon sa kanyang larawan, hiningahan sa ilog, Genesis chapter 2 verse 7. Kaya nauna yung lahat ng mga bagay. Sabi rito kasi parang tula to eh. Saganang luntian nasa ating kapaligiran. Kung ano ang ating itinatanim, yun din ang ating anihin. Ang ating unahin ngayon ay kailangan nating magtanim at irespeto natin ang mga iba't ibang uri ng ginawa ng Diyos katulad din natin na may buhay para magbalansi ang ecology. Okay. Sa ating pagpatuloy dito, mayroong sinasabi dito yung mga resources nandyan lang naman. Bakit pa tayo na problema at nagreklamo? Dapat pasalamatan natin ng Panginoon at purihin siya. Tama po ba? Tama ba, Kuya Brother? Hello? Ba't malungkot ka? Iyak ka ba? Wag. Kailangan natin isipin na ginawa ng Diyos, ulitin ko lang, lahat ng mga pangailangan natin bago tayo gawin dahil ipinabatid niya sa atin, mahal niya tayo. Kaya, dahil siya ang unang nagmamahal, 1 John chapter 1 verse 4 to 9, na kaya nagkaroon din tayo ng pag-ibig. Doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, kailangan nating mahalin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip at ng buong lakas, at kailangan din tayo mahalin ang ating kapwa, gaya ng ating sarili. Kaya hindi tayo pwedeng magtapon kung saan-saan lang. Mahalin yung kapwa, yung meron nga dito sa akin, yung nakikabit ang internet, hindi nagbabayad, mag-isang buwan na. Paano ba pagmamahal yun? Hindi siguro niya alam yun. Ano hindi niya alam? Alam ba niya yun? Alam O niya baka nakalimot lang. 20 years na siyang dumadalo sa gawain Mayroong kasabihan din doon, brother. Gamot sa nakakalimot ay palalahanan. Hindi yun nakakalimot. Wala, Baka wala lang pera. wala lang talaga pera. Wala lang din pera, kaya lang may priority. Okay. Ang Splendor ay may sistema na po para malutasan ang ating mga problema. Kumpleto na po yan. Bago sana tayo bawian ng buhay dito sa mundo, ay atin na magawa yung dapat gawin na pinagawa ng Diyos sa atin. May mga kanya-kanya kasi tayong atas Okay, ganito mula sa Diyos. Okay, another segment po. Opo, another Okay. segment. Ito ay karugtong sa paliwanag ni Brother Tony Lagurin na tungkol sa basura. Opo. Hindi niya alam, he is only dealing with the waste product tulad ng basura. At hindi lang ang basura ang nagdudulot ng pollution na nasisira yung ozone layer. Maging ang mga factory na gumagamit ng crude oil na may mga tubo paakyat hanggang sa taas, nagpo-produce din ng pollution yon. Okay. So hindi lang ewan ko kung paano nila isolve yun, hindi lang yun. Pwede ko na bang... Kaya mo ba sagutin yon? kaya ko na ba... Ipatigil mo ba yon? Hindi, ganito. Pwede na ba ako magsalita? Ako naman. Sige. Salamat, brother. Ganito yun. Kaya nga po may sistemang ito, kasi, katulad na sinabi ko kanina, kung may pollution man yun, pero sabi lang ng, opinion lang nila yon, pero hindi talaga yun ang problema na naging dahilan na nabutas ang ozone layer. Kasi, ulitin ko lang, ang 64% mas malaking bahagi ang napabayaan kaysa na reduce at recycle. 36% lang kasing nasinop. Ang mga usok doon sa, halimbawa, sa sasakyan, hindi naman sila basta-basta ganun kasi meron ng tinatawag na batas na pag-smoke belching, anti-smoke belching.
At doon naman sa mga factory na may usok din, puti naman ang lumalabas doon, kaya minor lang po. Kaya, ang basura talaga, ang problema. Ang basura din ang solusyon dahil sa Splendor. Yan, mga kaibigan. Sige. Tago ka na, kuya. Baka mayroon ka pang tanong. Anong gusto mo, kukontra ako? Salamat naman. Tuwang-tuwa ako kasi ang ibig sabihin, past learner to, ang aking kuya, brother. Pareho ko rin. Past learner. Manang-mana ako sa tatay ko. Madaling makaunawa. Madaling makaintindi. Hindi, gagawin lang yan. Sakripisyo nga. Gagawin, Oo. pero malaking trabaho. Malaki talaga. Dahil ang tao na magtatrabaho patungkol sa basura ay rejected. Pag ikaw, you are dealing with the basura, ang tingin sa'yo ng tao, mababa. Kaya nga po, mga brother and sister, kaibigan, ganun nga po ang unang tingin. Pero ngayon, ang tingin nila sa atin ay hindi na po ganun. Bakit? Pag na-educate na kasi ang tao, sipin mo ha, hugasan mo. Hindi naman lahat ng tao ay ganun ang trabaho. Hindi naman lahat ng tao kumo naghahawak ng basura yon o nag-ipon ng basura. Ngayon nga, maraming nang kakalkal ng basura para lang sila mabuhay. Kahit may umuusok pa doon sa landfill mismo, sa halimbawa doon sa nabang dati sa Maylitix yun, nalipat na doon sa Montalban. Yung mga usok sa ayon sa mga opinion ng tao sa kutsi o sa mga ganun nangyayari ay na mga factory ay minor lang po yon, pero sinasabi ng opinion major. Pero ayon sa research ng ating butihing tagapaglikha nito na si Engineer RRA ay basura talaga ang problema. Kaya basura din ang solusyon ayon sa kanyang na-research, natuklasan. Kaya dito meron pa akong dagdag na paliwanag sa ating ikatlong pagpaliwanag yan sa segment number 3. Sa ating segment number 3, meron po ditong parang pie. Ayan. Pagka ipindutin niyo mag-subscribe kayo sa maliban kay Edgardo Gasis, mag-subscribe kayo sa Splendor World Shoe para makita ninyo yung kumpletong kapaliwanagan doon. Mas maganda eh. Ito kasing drawing ko parang drawing grade 1 lang, pero pinag-aralan ko rin na sinabi rito ang pinakamaliit na porsyon ng basura ay yung mga metal, 4% lang. Ikalawang maliit ay yung glass, mga nababasag na mga baso, bote ay 5%. Ang kasunod niya ay yung 17% yung mga papel. Tigil muna tayo. Di ba brother, yung papel mo noon, marami kang papel sa galing sa opisina. Nagagamit mo yun sa pagpalingas ng para makapagluto, di ba? Natututo kaya ako noon. Pero dito, 17% pala yung mga papel na nagkakalat, no? Sinutunaw uli yan. Yan nga. Tapos niluluto, tapos ginagawa nito. Itutuloy natin po. Yung others, iba-ibang, ibig sabihin, balat ng, siguro, mga balat ng hayop, balat ng mga sibuyas, balat ng mga prutas, balat ng mga dahon, ay 18% pala siya. Ang organic ang pinakamalaki. Ano yung organic? 46%, no? Ano nga yung organic? Ano ba nga ba yung organic? Yung mga galing lang sa dyan din, sa mga nagkakalat na mga kahoy, nagkakalat na mga baon ng buko. Yan ang problema ngayon ng nagbubuko. Magbabayad pa sila doon para may kukuha ng kanilang mga bao para maitapon, di ba? Pero dito hindi na pala kailangan sunugin. Mapakinabangan pa. Ano pa yon, yung mga kahoy na nagkakalat na nakapaglikha din yun ng tinatawag na climate change. Yan.